Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay XRP kung saan ang sabi po rito ay Binance freezes 4.2 million dollars worth of XRP. Kaya yan, si Binance ang nangungunang crypto exchange sa buong mundo ay siya po ay nag-freeze ng 4.2 million dollars na halaga ng XRP tokens. At yan, atin pong aalamin dito kung ano nga ba yung dahilan dito sa pag-freeze ni Binance sa napakalaking amount ng XRP token na ito. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, ang sabi po rito ay Binance has frozen $4.2 million worth of XRP from $213 million recently stolen from Chris Larsen, the Ripple chairman's XRP wallet. Kaya yan po, galing po pala ito sa personal na XRP wallet ng Ripple chairman na si Chris Larsen. Yan, ito po yung nagaganap na pinagkakaguluhan ngayon ng lalo na yung community ng XRP kasi na-hack yung account ni Ginoong Chris Larsen. Yan yung nagdulot pa ng panic dito sa buong community ng XRP ay yung unang lumabas na balita ay yung account daw po ng kanilang kumpanya na si Ripple. Yan, yung mismong kumpanya na si Ripple ay yung wallet daw po nito ay ito daw yung na-hack. Ayan, nang malaman po ng maraming mga investors yan or holders ng XRP token ay nagdulot po yan ng panic. Ayan, dahil sa nagdulot ng panic yan, marami na po yung nagmadali na ibenta yung kanilang hawak or holdings na XRP token kasi sa pag-aakala na baka babagsak ito. Kasi syempre kung pag na-hack yung lahat ng amount ng na nakalagay sa wallet ng Ripple mismo. At yan, kung pag binagsak yan sa market ng hackers ay talagang magkakaroon ito ng matinding impact sa market price nito at talagang babagsak yan. Kaya yung mga unang mga nakasagap sa balitang yan na unang nailabas na balita sa hacking na yan ay sila po yung unang nagpanic, yan, nagbentahan po sila. Yan, marami pong nagbentahan kaya bumagsak po yung presyo ni XRP. Yan. Pero agad naman pong lumabas or naglabas ng pahayag itong si Chris Larsen at nagbigay po siya ng paglilinaw na yung na-hack po na account ay hindi po yung Ripple, hindi po yung kanilang kumpanya na sa Ripple ang na-hack, kundi yung kanyang personal na account lamang yung na-hack. Pero ang laki pa rin ng laman ng kanyang XRP wallet kasi umaabot po yung halaga ng XRP wallet na na-hack sa kanyang personal account sa halagang $213 million. Yan, ganyan po kalaki. At ngayon ay ayan yung sinend ng mga hackers dito mula sa wallet ni Ginoong Chris Larsen ay yan nasa 4.2 million dollars. Ayan, kumbaga check po natin saan pa kaya yung napunta yung iba. Ayan, linagay lamang po nila dito kay Binance ay nasa 4.2. At ayan, agad naman pong nakipag-ugnayan si Ginoong Chris Larsen sa mga otoridad at maging sa mga iba't ibang mga platforms, mga crypto exchanges. Ayan, para siya po ay tulungan na i-trace yung na-hack na amount ng kanyang wallet at i-freeze ang mga ito. Kaya yan, isa po na si Binance dito ang ayan, nakagawa ng paraan at kanya pong na-trace ang $4.2 million na galing sa wallet ni Ginoong Chris Larsen. Kaya yan, mukhang ibabalik po nila ito. Yan, syempre ibabalik nila ito kay Ginoong Chris Larsen kasi siya naman po talaga nagmamay-ari nito. Binance CEO Richard Thing
disclosed this in a post on X last night. According to Ting, they discovered the exploit affecting Larson's account early and managed to freeze the portion of the assets the hackers aim to launder through the Binance platform. Kaya yan po si Ginoong Richard Ting. Yan, siya na po yung bagong CEO ng Binance. Pinalitan na po niya si Ginoong Changping Zhao. Kaya yan, siya po yung naglabas sa pahayag na ito na kanila pong na-trace yan yung asset ni Ginoong Chris Larsen na hinak ng mga hackers at kanila po itong i-deposit or ipinasok dito sa platform ni Binance. Kaya yan, ito po yung actual na tweet ni Ginoong Richard Ting. After finding out early on about the exploit that occurred at Ripple, we're happy to say that the Binance team has managed to freeze $4.2 million worth of XRP stolen by the exploiter. The Ripple chairman hack. Recall that Larsen suffered a hack attack on his personal XRP account last month. While the hack occurred in the late hours of January 30, it did not come to limelight until January 31 when Zach XBT, a prominent blockchain sleuth, called attention to the incident. Kaya yan, nag-umpisa po yung hacking dito sa account ni Ginoong Chris Larsen mula pa noong nag-umpisa noong January 30. Pero lumabas po yung balita tungkol dito noong January 31 at inilabas po ito ni Zach XBT. Yun nga lang, mali yung kanyang information. However, Zach XBT had suggested that the exploit affected Ripple's wallet. This was due to a mistag from XRPL Explorer's BitTomb and XRPS scan, which designated the address as belonging to Ripple. Larsen confirmed Zach XBT's disclosure but clarified that the wallet belongs to him, not to Ripple. Kaya yan po ang nangyari. Ayan, yung dahilan po ni Zach XBT rito kung bakit niya sinabi na yung apektadong wallet na nahack ay mismong kay Ripple ay dulot po daw kasi yan ng mistagging ng XRPL Explorer. Kaya yan, pero yan nga, kinumpirma po ni Ginoong Chris Larsen yung inilabas na report ni Ginoong Zach XBT na yung wallet na ito ay siya mismo yung nagmamay-ari at hindi ang kanilang kumpanya na si Ripple. According to the blockchain sleuth, on-chain data showed that the exploiters moved the asset to multiple centralized exchanges including MEXC, Gate.io, Binance, Kraken, OKX, and HTX or formerly Huobi. Kaya yan, pagkatapos po ng nahack ng mga hackers yung personal wallet ni Ginoong Chris Larsen ay kanila po itong sined sa iba't ibang mga centralized exchanges at kasama na po rito ang MEXC, Gate.io, Binance, Kraken, OKX at ang HTX. A subsequent disclosure from Larsen revealed that the hackers had converted the assets from XRP to other tokens. In addition, Thomas Silkhair, head of the analytics and compliance of the XRPL Ledger Foundation, disclosed that the efforts were underway to recover the assets. Kaya yan, pagkatapos daw pong mass send ng mga hackers sa iba't ibang mga exchanges yung kanilang nahack na XRP tokens ay kanila po itong kinonvert sa ibang crypto assets. Yan, para hindi na po siguro matrace. Binance looking to freeze more assets. Silkhair noted that they had engaged law enforcement and communicated with several exchanges to detect implicated wallets in the incident. He has stressed that some exchanges were more responsive than others. Binance's latest disclosure comes a day after the incidental made headlines. Teng expressed gratitude to the community for alerting exchanges to the exploit and Zach XBT for calling the public attentions to it. He noted that the Ripple team had also been helpful in collaborative efforts. According to the Binance CEO, his team will continue to monitor the development in the on-chain movements of the assets to freeze any more funds that make their way to their platform further. Binance is the only exchange that has publicly disclosed action taken against the exploiters. Kaya yan po. Ayon po sa CEO ng Binance ay yung kanyang team ay patuloy lamang daw po nilang i-monitor yung pangyayari na ito, yung insidente na ito ng hacking kay Ginoong Chris Larsen.
Nonetheless, Teng's words misuse was quickly called the attention by Silk Hair. He earlier mentioned that the hack affected Ripple. Silk Hair clarified that it was not a Ripple hack. In response, Teng corrected his expression, confirming that the hack had impacted Larsen, not Ripple. Kaya yan, mabuti pa itong si Binance at talagang ipinapakita po talaga niya na siya ay desidido po siya talagang tumulong dito sa dito kay Ginoong Chris Larsen. Ayan, kung hindi daw po tulad ng ibang mga crypto exchanges dyan na wala pa silang pahayag tungkol dito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.